Makailang beses na rin nag-upgrade at naglabas ng mga bagong motorsiklo ang Yamaha. May ilan na sa sobrang tatag at patok pa rin sa masa ay binibigyan talaga ng pansin sa pag-upgrade ng manufacturer upang mas maging advance at tangkilikin pa ng maraming mga nakasubaybay sa bawat bersyon na inilalabas. Kaya naman sa pagkakataong ito ay makakakita na naman tayo ng isang motorsiklo na may panibagong update na nilalaman sa buong specs at features nito. Ang kamakailan na inilabas lang na Yamaha X-Force o Force 2.0 version nito na bagong modelo na in-upgrade sa pinakamagandang version dahil sa pagkakaroon ng napakaraming advanced sense of technology na talagang magpapasabik pa sa maraming motorcycle enthusiasts. At yan ang tatalakayin natin ngayon, mga katangian na meron ito kasama ng kabuang specs and features, maging sa buong presyo nito ay aalamin natin at kung dadalhin rin nga ba ito dito sa bansa. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Inilabas ang bagong modelo ng Yamaha X-Force sa Japanese market kamakailan lang ang pagsibol ng bagong henerasyon ng isang motorsiklo na kung saan ay ipinapakilala na may bagong youthful design na kalakip ay makabagong features na para sa mga kabataan ngayon. Ang Yamaha X-Force 155 2023 model ang pagkakaroon ng mala-agresibong disenyo at estilo ng front face apron nito na sinamahan ng napakaangas na headlight at smoke type na windscreen protector naman ito na may daytime running light na makikita sa may center position at dagdagan pa yan ng naka-vertical lamp signal indicator na sa ibaba naman nakalagay. Sa gilid ng front apron nito ay bumagay din talaga sa napakagandang hubog ng forma ng motorsiklong ito. At ang pagiging convenient naman nito ay hindi rin nawala sa pagkakaroon naman ng flat footboard o gulay board na tinatawag. Unlike kasi sa ibang unit ng Yamaha tulad na lamang ng Yamaha Aerox at Yamaha NMAX na may central spine na lagayan ng gasolina. So ang kagandahan naman sa motorsiklong ito ay magkakaroon ka pa ng space na pwedeng paglagyan ng mga gamit o bagay na hindi nakakasya sa kanyang compartment storage. At samahan pa yan ng comfortable seats na flat form na may makapal ring foam na parang nakaka-relax namang tingnan. At ang rear portion naman nito, makikita ang compact LED na taillight nito na may pagka-strip na sa pamamagitan nito ay lumalabas ang pagiging premium at elegante ng motorsiklong ito. Naka full LED na rin ito kasama ng iba pang ilaw nito, ang headlight, daytime running light, mga turn signal lamps at parking light nito. Ay wala ka nang poproblemahin na baka mapundi ang bulb nito dahil nga sa naka LED lighting system na ito. Alright. At in terms sa mga features pa na meron sa motorsiklong ito mga kaibigan, ang instrument panel ng motorsiklong ito ay naka LCD display naman. Ang kagandahan naman nito ay may kasama na itong Bluetooth connectivity na kung saan ay pwede mong i-connect ang cellphone mo dito, lalo na kapag ikaw ay nagdadrive at may inaasahan kang importanteng tawag or text message, ay mas mabilis mong makikita ang notifikasyon sa screen ng panel gauge nito kapag may na-receive na call or text ang cellphone mo. Kaya mas magiging kampante ka na wala kang mamimiss na mahalagang bagay o mensahe mula sa cellphone mo. Alright, meron na rin itong Y-Connect system ng Yamaha. Ang sistemang ito na kung saan ay mamamonitor mo ang maintenance recommendation mula sa motorsiklong ito at ibang aktibidad, maging ang kanyang last parking position. Bago lang din itong sistema ng Yamaha na kung saan nagagamit na rin sa ibang modelo nito. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong USB port charging system na pwede ka na rin mag-charge ng cellphone habang ikaw ay nagdadrive. Pangkaragdagang convenient din naman dahil kapag alam mong lobat ka na ay hindi mo na kailangan pang mag-stop over sa mga charging station dahil makakapag-charge ka na rin dito mismo sa motorsiklo. At syempre kung napaka-convenient nito ay hindi rin naman nawawala ang pagiging safety naman ng motorsiklong ito. Dahil pagdating sa kanyang mga safety features ay siguradong mapabibilib ka rin. Ang pagkakaroon ng advantage sa safety features din kasi ang hinahanap ng marami, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang sa pagmamaneho ng motorsiklo.
Ang pagkakaroon nito ng naka-dual channel ABS sensor ang isa rin sa ipinagmamalaki ng motorsiklong ito, na kung saan ay mas magiging confident ka na rin kung mapatakbo mo man ng napakabilis at bigla mong napindot ang brake lever nito, ay safe nang makakapag-brake nang hindi ka tumatalsik o ma-out of balance. At hindi lang yun, isa pang karagdagan sa safety features nito ay ang traction control system naman. Tama po kayo nang naririnig, ang motorsiklong ito ay equipped na din sa makabagong safety features na ito, na kung saan ay magagamit mo naman sa mga pakurbadang kalsada, madudulas at matutubig na lugar, o kaya naman sa malulubak. Dahil sa parang ito ay maiiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang, dahil binabalanse nito ang ikot ng dalawang gulong sa harap at sa likod. Kaya mas magiging panatag ka pa habang ikaw ay naglo-long ride, alright? At speaking sa long ride mga kaibigan, ay talagang mapapakinabangan mo rin, dahil ang motorsiklong ito pagdating sa kanyang makina ay powered by 155 cubic centimeter na displacement capacity with single cylinder, naka 4 stroke with single overhead cam, at naka 4 valves na rin ang buong makina nito, na mas tumatagal naman sa napakahabang biyahe dahil ang cooling system nito ay naka-liquid cool type na rin. At syempre hindi pa rin mawawala ang Blue Core technology at ang VVA o Variable Valve Actuation, na kung saan naman ay pinapaganda palalo ang takbo ng makina at mas pinatitipid na rin ang konsumo sa gasolina. At there's more pa mga kaibigan, ang makina ng motorsiklong ito ay dinagdagan na rin ng isa pang features na SMG o Smart Motor Generator, na ang ibig sabihin ay mas tahimik at smooth na ang andar ng makina nito, na hindi na rin maingay ang ugong, at isa pa sa maganda nito ay hindi na rin ito mausok, kaya eco-friendly na rin talaga. Naka CVT transmission with variable speed at may fuel tank capacity na 6.1 liters, na hindi ka na rin bibitinin kahit ibiyahe mo man ito ng hanggang 6 na oras na walang hintuan. Dahil naka fuel injected type ang fuel system, ay may katipiran na rin naman ang fuel consumption, na itala na umabot sa 40.9 km per liter. Mas matipid ito kung tutuusin sa Yamaha NMAX, at mas malaki naman ang tangke sa Yamaha Aerox, kaya talagang panalo ang motorsiklong ito, alright. Ngunit pagdating naman sa engine performance, dito din talaga natin masusukat ang lakas o ang power output level ng motorsiklong ito, sa pagkakaroon naman ng maximum power na 15 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute, habang ang maximum torque naman nito ay 14 Nm sa kada 6,500 RPM. Malakas-lakas na rin naman ang ganong klaseng arangkada ng makina. Yun nga lang, pagdating sa top speed o buong bilis na inilabas na ng motorsiklong ito, batay na rin sa ilang pagsusuri at test drive na ginanap ng Yamaha, ito ay umabot sa bilis na 120 km/h. Halos kapantay lang din ang bilis ng Yamaha Aerox, alright. At para naman sa ilang specs na meron pa sa motorsiklong ito pagdating sa kanyang chassis and suspensions, ang front suspensions nito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-swing arm with dual shock absorber. Hindi pa man natin nagagamit ang motorsiklong ito, pero sa tingin ko, base na rin sa experience na nagamit ang ilan sa mga motorsiklo ng Yamaha tulad na lamang ng Aerox at NMAX, ay mukhang maganda na rin naman ang bouncing o laro ng suspensions nito. Kung maidadaan mo man sa malubak, mahahams, I think ay hindi na rin naman ganong katagtag, alright. At syempre dahil nga sa Yamaha brand ito, ay makasisiguro ka na rin naman siguro sa pagiging matatag de kalidad maaasahan ng suspensions ng motorsiklong ito. At ang mga gulong nito ay may size sa front na 120 by 70 R13, habang ang rear tire size naman nito ay 130 by 70 R30 naman. Naka-alloy wheel na mags at tubeless tires na gulong. At pagdating naman sa braking system nito, ang front brake nito ay naka-hydraulic single disc brake with piston caliper brake na may ABS sensor. At ang rear brake naman nito ay naka-hydraulic single disc brake na rin with piston caliper brake na may kasama na ring ABS sensor, alright. At ang ilan pa sa mga features na meron sa motorsiklong ito tulad na lamang ng idling stop system, passing light switch,
side stand engine cut-off switch, engine check warning, at may malawak na ring under seat compartment storage na may size naman na 23.4 liters. Nakasyang-kasya naman dito ang full face helmet at meron na rin itong retractable hook na kasama na pwede mong pagsabitan ng ilang bagay. Mayroon na rin itong bulsa sa may console panel at hindi ka na rin mahihirapan kapag ikaw ay magpapagasolina dahil nasa labas na lang din ang fuel lid nito o lagaya naman ng gasolina, na mas advisable to kung gagamitin mo pang deliver dahil hindi mo na kailangan pang bumaba ng motorsiklo at tanggalin kung sakali mang may karga-karga ka sa likuran dahil nasa harapan na mismo ang lagaya ng gasolina nito. Alright, at para naman sa dimensions and capacity, ang buong haba ng motorsiklong ito ay nasa 1,895mm. May kabuang lapad ito na 760mm at may kabuang taas naman na 1,120mm. Ang ground clearance nito ay 125mm na may wheelbase size na 1,340mm. May kabuang taas naman ang upuan nito na umabot sa 815mm. Medyo may kataasan kaya siguro ang tansya ko dito ay kakayanin itong itayo or imanubra ng hanggang sa 5'3 flat. So challenging na lang siguro kapag hindi umabot ang height mo dito. Alright. Ang buong timbang ng motorsiklong ito ay nasa 130 kg. May kabigatan din talaga compare sa other motorcycle scooter. Alright, at kung ang presyo naman ang pagbabasehan ay mukhang alam ko nang magiging reaksyon dito ng marami. Dahil ang kabuang presyo nito sa ibang bansa ay nasa $2,930 na kung i-convert naman natin sa Philippine peso, ito ay aabot ng hanggang sa 164,080 pesos. Yan ay estimated pa lamang po, hindi pa yan ang totoong basihan. At syempre, in my honest opinion mga kaibigan, ito ay inilabas pa lamang talaga sa bansang India at sa bansang Japan. I think dadalhin na rin sa ibang bansa pa sa Asia. Pero sa totoo lang, hopefully sana dalhin din talaga ito dito sa bansa. Kasi sa tingin ko ay medyo nalilate at nauungusan na ang Yamaha pagdating sa upgrade ng mga motorsiklo. Kaya mas maganda rin sana kung dalhin talaga itong Yamaha X-Force dito sa Pilipinas. Alright. So wala pang malinaw na detalye o anumang details na nagmula sa Yamaha kung talagang dadalhin ito dito sa bansa. Pero sana naman. Alright. At bago po tayo magtapos ay nais ko po munang i-shoutout ulit si John Marky de Guzman. At ganun din po kay Sir John Motimbo. Shoutout po sa inyong dalawa sir na taga Malolos, Bulacan. Salamat po sa laging pagtangkilik at panunood ng mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Mabuhay po kayo. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik, nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright. This is Oblis Collection. Thank you!